Para sa akin, ito yung top 5 na fight na tumatak at di makakalimutan sa mundo ng Tokyo Ghoul. I-comment sa comment section kung ano ang top 5 mo. Number 5. Shu Tsukiyama vs Toka Kirishima. Nang sinabi ni Tsukiyama kay Kaneki na ganito ang suntok nang sinuntok siya at ganito naman ang sipa nang sinipa siya, biglang lumitaw si Toka at sinipa siya at nagawa niya itong masugatan. Ngunit hindi man lang nasaktan at sinabihan lang na kung dati kasing talas ka ng kutsilyo pero hindi na ngayon dahil mapurol na ito. Sabay sumugod ang dalawa at tamang harang lang ang ginawa niya at sabay sipa kay Toka at sinaktan si Ken. Binali ang braso at tinusok pa sa may tiyan. Sabay dila ng dugo sa kamay nito tapos nakakaramdam na naman siya ng kakaibang ligaya mula dito. Sinipa siya ni Toka, nagawa niya itong harangin at nilabas ang kanyang kuka-kuka guni at sabay tusok sa may tiyan nito. Wala silang chance na manalo kay Tsukiyama kung wala ang kanilang kaguni. Dahil ang lakas ng mga gol ay nakadepende sa kanilang kaguni at ang gasolina nito ay ang flesh ng tao. Habang abala si Tsukiyama nagigil kay Nishiki, nabulungan na ni Ken si Toka na kagatin siya. Tinawag ni Kaneki si Tsukiyama at sabay kagat si Toka sa kanyang balikat. Bigla siyang nagalit, hindi kundi galit na galit at sabay sabi na pag-aari lang niya si Kaneki. Sabay atake kay Toka. Ngunit naharangan lang ito ng kanyang kaguni, sabay sabi na wala kang pag-aari kahit ano dito. Nagsuguran ang dalawa at naglaban. Nagawa ng saktan ni Toka si Tsukiyama. Pantay lang talaga ang lakas nilang dalawa dati. Nanghina lang talaga si Toka nang hindi na ito kumakain ng tao. Nang sinabi ni Tsukiyama na kailangan niya makakagat ng laman kahit konti, pinigilan siya ni Nishiki na makapunta sa kanyang kasintahan. Sinugod siya ni Toka at naputol ang isang braso nito. Nasabi na lang niya na matagal itong maghilom. Nakisuyo kay Kaneki kahit isang kagat man lang. Tinusok siya ni Toka mula sa likod na tumba at nahimatay na ito. Number 4. Shirazu vs Noro. Si Noro ay isang kontrabida na nakasuot ng maskara at napakahirap niyang patumbahin. Halos buong squad ay pinagtulungan nila itong labanan, ngunit kahit anong sugat ang natamo ni Noro, bumabalik ito sa dati. Pinagtulungan siyang sabay-sabay na inatake ng team at sa huling atake tinusok siya ni Shirazu at sumabog. Nagkakahiwa-hiwalay ang katawan nito, sabay tinusok pa ang kanyang ulo. Sobrang napakakunat talaga nitong patayin. Muling umusbong ang kanyang kaguni, nasugatan at napatay ang ibang kasamahan sa team. Nang kalaiti si Shirazu at sinugod si Noro, naglaban sila ng 1-on-1 para maprotektahan niya ang squad. Kung di niya ito gagawin, mamamatay ang buong team. Kahit pagod na siya, tuloy pa rin ang laban at ayaw niyang mamatay sa laban na ito at maiwanan ang kapatid niya. Naghangad pa siya ng mas malakas na kapangyarihan, mas malakas pa habang pasugod at tinalunan si Noro. Pinagbobomba ito at ginamit ang huling alas niya at sabay tawag kay Uri kung sapat na ba ang pambobomba niya. Binigyan niya ng pahiwatig si Uri para umatake at tapusin ang nasimulan niya. Sumugod ito at sabay tawag sa pangalan niya, hiniwa sa dalawa si Noro. Nagiwan ng malalim at malaking butas sa may tiyan ni Shirazu. Ang pagsugod ng kaguni ni Noro, ito ang dahilan ng pagkasawi niya nang sumugod ito. Naprotektahan nga niya ang kanyang mga kasamahan tulad ng nais nito, yun nga lang kapalit naman ng kanyang buhay. Number 3. Toka and Hinami vs Mado. Si Mado ay isang kontrabida at hindi maganda ang paraan ng pagpatay niya sa mga gol sa kadahilanan ng pansariling interes. Nais lang nito kunin ang kaguni ng mga napapatay niyang gol at gawing koleksyon ng mga ito. Ito yung napaka-emosyonal na laban. Siya ang pumatay sa papa at mama ni Hinami. Ngayon siya naman ang gustong patay at pinainan pa ng kapirasong hiwa ng katawan ng mama nito. Nang dumating si Toka, sinabi nito na miss na niya ang kanyang ina at umiiyak ito na yakap siya. Dumating na ngayon si Mado at inaasa si Hinami kung nagustuhan ba nito ang sorpresa niya para sa kanya. Nagulat si Toka, nilabas ang kaguni nito at ganun din si Mado nilabas ang kinky. Naglaban ang dalawa, nagpalitan ng mga atake.
Natutukan si Toka ng hawak na kingki ni Mado, ngunit sinabi lang ni Toka na hindi niya magagamit ng mahusay ang Kagune sa paligid kung saan sila ngayon dahil may kasikipan ito. Sinugod siya ni Toka, iniwasan niya ito pero nagawa din siyang saktan. Nilabas ni Mado ang Kagune sa case nito at natamaan si Toka at tumilamsik at nasugatan. Nagulat si Hinami nang makita ang Kagune ng kanyang mama nang nilabas ni Mado sa pangalawang case na dala nito. At inasal si Hinami ng inasal kung naalala ba niya kung kanino ito at miss na daw ba nito ang pinakamamahal niyang ina. Nanginginig si Hinami habang nangaasal pa rin si Mado at umiiyak pasigaw si Hinami. Sinugod siya ni Toka at nagawa nitong harangan. Naglaban sila, napakalakas ng hawak ng Kingkis Kagune ni Mado. Napatumba si Toka at nagapos ng Kingkis Kagune. Inipit nito si Toka. Nilabas ni Toka ang Kagune niya at gumanti, ngunit wala itong dating. Hinarang lang ng isa pang kingkis naman ng papa ni Hinami. Sabay hinampas si Toka at tinusok sa may tiyan nito. Nang asal pa rin si Mado kay Hinami na gamit ang parehong Kagune ng magulang nito. Nagalit si Toka at sinabi na tumigil na siya. Ginapos na ang isa pang kingkis Kagune si Hinami. Wala nang lakas si Toka para lumaban sa pagkakatusok nito sa tiyan at naipit sa pader. Nang akmang ihampas niya si Hinami, nawala ang kanang braso nito. Sabay si Toka at Mado na patingin kay Hinami. Parehas nitong namana ang Kagune ng kanyang magulang. Sinabi niya na huwag saktan si Toka at huwag gamitin ang papa at mama niya para sa ganyan. Nagalit ito at sinugod si Mado. Naglaban sila. Sobrang greedy ni Mado. Gusto din niyang angkinin ang napakagandang Kagune ni Hinami. Sinugod niya ito at nagapos ni Hinami. Nilipad sa ere at pinutol ang isang paa nito. Sinabi ni Toka na tapusin na niya ito pero hindi magawa ni Hinami kasi wala naman siyang pakialam sa paghihiganti. At sabay sabi na malungkot lang talaga siya at miss na niya ang mama at papa nito. Bumangon si Mado. Napakagahaman talaga nito. Naghangad pang patayin at kunin talaga ang Kagune ni Hinami nang magsama na ang buong pamilya. Tinusok siya ni Toka at tinapos ang buhay niya. Number 2. Kaneki vs. Arima. Ang unang laban ng dalawa na hindi pinadaan ni Arima si Ken habang bitbit nito si Hide. Binaba niya at naglaban ang dalawa, ngunit hindi na ito pinakita sa anime. Sa manga pinakita na tinusok ni Arima sa ulo si Ken na lumagpas hanggang mata. Kung ordinary goal lang talaga itong si Ken, nang natusok at nabutas ang dalawang mata papunta sa may utak nito, nabawian na talaga ito ng buhay. Salamat sa pagiging hybrid goal ni Kaneki kaya nabuhay pa ito. Nang bumalik, wala na siyang memorya tungkol sa nakaraan niya at namumuhay sa katauhan bilang Sasaki Heise na isang mentor ng Twins Group. Nang sinagip nila si Hinami sa Kung Clea, nasabi niya sa sarili niya na ito na ang final job niya at mapatay ni Arima. Nang lumaban si Ayato, Toka at Renji versus Arima nang abutan ni Ken, pinaalis sila at dalawa na lang sila ang naglaban. Habang naglalaban ang dalawa, ang nasa isipan pa rin ni Ken ay ayaw niyang makipaglaban kay Arima. Siya lang ang nag-iisa at bukod tanging trinining nito ng ilang beses. May kahinaan si Arima na napansin ni Kaneki sa may bandang kanang mata nito at ito ang iniim niya. Ngunit sinabihan lang siya ni Arima na seryosohin talaga ang laban at sabay tanong na gusto ba nitong mamatay ulit at sabay sabi na 645 bilang ng oras na maaring tapusin siya ni Arima at ito din ang bilang na pinipili niyang pakawalan si Kaneki. At ang oras na ginulgo nito para sa kanya ay nawalang saysay at nabasura lang. Lumaban siya ulit at gustong mabuhay para sa mga taong mahal niya. At nasira ang kingki ni Arima at may pinalit ito na bago at gawa sa Olsuka Kuho at siya ang kauna-unahang paggagamitan nito. Sa laban na ito, alam natin na hindi pa rin mananalo si Ken kay Arima. Naglalaro sa isip nito kahit wala siyang silbi, hindi malakas, walang pag-aalinlangat at nanghihina. Siya yun lumaban sila na may ngiti. Alam ni Kaneki na hindi magiging madali ang laban nila. Suguran sila at nag-iwasan ng atake. Sa laban na ito, maihahambing mo na si Kaneki kay Arima. At masasabi mo na malakas naman talaga si Ken kaysa sa kanya. Ngunit gusto lang talaga ni Kaneki na mapatay ulit ni Arima. Sumugod dito at tinutukan ng kanyang Kagune si Arima, ngunit hiniwa lang ito lahat. Sumugod ulit ito at sabay hiwa ulit. Umatake si Ken at nagawa pa rin niyang baliin ang kingki ni Arima.
Sabay sabi sa kalagayan nila tapos na ang laban. Ngunit sinabi ni Arima na hanggat hindi mo pinatay ang kalaban mo, hindi pa tapos ang laban. Tapos sumugod ulit ito. Pumikit at sinalo lang ito ni Kaneki. Sabay sabing tapos na ang laban at nakakalungkot ito. Nang tinanong ni Arima na wala ba siyang intensyon na tapusin siya at sinabi nga ni Kaneki na wala. Sa tingin nga ni Arima ay talo na siya at ito ang kauna-unahang laban sa tagal-tagal niyang investigator na wala siyang ibang magawa sa kalaban. Wala naman talagang balak na patayin ni Ken si Arima. So hiniwa ni Arima ang sariling leeg nito at pinakiusapan si Kaneki na kunin ang credit sa pagkamatay niya bilang isang king, one-eyed king. Number 1. Kaneki versus Jason. Nakakapanggigil ang pagpapahirap ni Jason kay Kaneki. Napaka-brutal na ginawa sa kanya. Gusto naman niyang patayin si Kaneki pero bago niya gawin yun, gusto muna niya itong paglaruan at pahirapan talaga. Pinuputol ang mga daliri sa kamay at paa nito ng paulit-ulit. At pinagbibilang siya ng 1,000 by 7 para manatili siya sa kanyang malay o katinuan. Sa kabila ng pagpapahirap sa kanya ni Jason, ang bilis ng mga sugat nitong maghilom. Kaya dahil dito, mas lalong natuwa si Jason na pahirapan siya. Hanggang sa puntong pinapipili si Ken ni Jason kung sino sa dalawa ang bubuhayin niya. Sila ang dalawang tao na tumutulong kay Ken para makatakas sa pagkakabihag nito. Dahil hindi makapili si Ken at kung bakit siya ang pinapipili, pinatay ito ni Jason parehas at siya ang sinisisi sa pagkamatay ng dalawa. Nang nilabas ni Jason ang alupihan at ipinasok sa tainga ni Ken, nagmamakawa ito na patay na lang siya. At mapang-asal talaga si Jason. Nakuha naman nito ang gusto niya na magsaya muna, pahirapan si Kaneki bago niya ito patayin at kainin. Naguguni-guni na naman siya at kausap na naman si Rize. Para sa akin, pinapalakas at gusto lang ni Rize na lumaban at patayin niya na si Jason. At lumaban para sa mga taong malapit at mahal niya sa buhay. At tanggapin siya nito. Pinakita dito kung pipiliin pa rin niya na di bali siya ang masaktan kaysa siya ang manakit. Kung malakas lang sana siya, kaya niya iligtas ang malalapit sa kanya. Mawawala ang mga taong mahalaga sa kanya dahil papatayin sila ni Jason at kasama na dito si Hide. At pinaliwanag din ni Rize ang sa mother side nito, ang pagiging malakas lang ang paraan para maprotektahan ang mahal mo sa buhay. Nang sinabi nito na wala siyang patawad sa taong gustong manakit ng mga mahal niya sa buhay, tinanong siya ni Rize kung tanggap na ba siya nito. Nagpasya na si Kaneki na hindi na magtitimpi na hayaan ang goal side niya na lumaban. Pero di ibig sabihin tinanggap na niya si Rize. Nang gustong pahirapan ulit ni Jason si Kaneki, nakita ni Jason sa kanya si Rize. Nilabas nito ang kagunin niya. Hinila ni Kaneki at sinakal gamit ang kadena. Nagawa siyang kagatin at sabay sabin ang sama ng lasa nito. Nagsuguran ang dalawa at sinipa niya si Jason. Nahawakan nito ang paa niya at piniga, ngunit tinikot ni Kaneki ang sarili hanggang nabali at napisa ang paa nito at sabay sipa sa kabilang paa niya si Jason. Tumilapon ito sabay balik sa dati ang paa ni Ken, parang walang nangyari. Finally, ito ang laban na pinakakaantay natin bilang tagahanga ng Tokyo Ghoul na lumaban na si Ken kay Yamori. Alam natin na malakas talaga si Kaneki kaysa kay Jason dahil sa kaguning taglay nito. Galit na galit si Jason na gustong-gusto na niyang patayin si Kaneki. Sadyang malakas talaga si Ken kaysa sa kanya. Nilabas na rin ni Ken ang kaguni nito at tuloy ang laban, kaguni to gaguni. At turn naman ni Kaneki. Ito pa rin talaga ang pinaka-the best na laban sa mundo ng Tokyo Ghoul. Napabagsak ni Kaneki si Jason, tinusok ni Ken ang kamay nito, sabay pinabilang ng 1,000 by 7. Tinusok ulit ang paa nito, sabay-sabay na magbilang pabalik 1,000 by 7. Hindi pa rin nagbilang si Jason. Tinusok pa rin ni Ken ang parehas na kamay nito ng kagunin ni Ken at napabilang na rin si Jason ng ilang beses at sabay iyak. Sabay ng iyak at sigaw. At sinabi ni Ken na ako ang gusto mong kainin, sabay labas ng alupihan sa may tainga nito, ngunit ako ang kakain sa'yo. This all and nothing really got a way of driving me crazy. I
Need somebody to heal, somebody to know, somebody to have.